Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo pa manood. Please click mo na yan, Jerry's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's reflection. So tema pa rin tayo guys ng Salmo o yung mga nagsulat nito, yung mga author nito. Isa na sa mga nagsulat nito itong si Haring David. So habang sinusulat nila yung mga Salmo na yan, ay even sila guys na matindi ang devotion sa ating Panginoong Yesus. Ano sila, yung pinagdadaanan man nila yung matindi. Kahit napapaligiran sila ng mga taong mayayaman, mga taong mapang-api, mga taong mapang-abuso, at mga taong matapobre. So sila yung nakapaligid sa mga taong pinaglalaban ang kanilang pananampalataya. So alam naman natin, bago lumaganap ang Kristyanismo sa ating daigdig guys, marami talaga silang pinagdaanan. So sila, habang time na namumblema sila, diba, pinanghinaan ng loob, patuloy pa rin sila na na lumalaban. Hindi pa rin sila natatakot sa mga taong hambog, di ba? Mayabang, na walang pananalig sa Diyos, kundi ang kanilang pananalig ay sa pera lang. Kumbaga wala silang takot. So dahil mayaman nga sila, iniisip nila sa kanilang sarili na kaya nilang lahat. Kahit yung mga taong talagang nangailangan ng tulong, pinagkakait. O yung mata pobre ang tingin. Maliit lang ang tingin sa mga taong ordinaryo, lalo na sa mga may hirap. So ang hindi nila iniisip na darating yung araw, di ba? Pag namatay din sila, anong magagawa ng kanilang kayamanan? Diba? Marami man silang ari-arihan, mga titulo, diba? Mga kotse, mga negosyo, lahat yan. Pagdating ng araw, pag nawala sila, aharap din sila sa judgment na katulad lang nating lahat. Kahit yung mga sikat na tao nun guys, di ba? Daming sikat. Di ba? Ngayon sa panahon natin, di ba? Yung mga sikat na tao na namatay na. Diba? Sila Michael Jackson, membro ng mga Beatles, di ba? Yung mga mayayaman o mga sikat na tao, even sila guys, namuhay sila ng sikat dito sa mundo, pero nangangailangan din silang kaligtasan na katulad din natin. So, ibig sabihin yan guys, lahat sila gano'n ang inaasahan. Di ba? Naging mayabang sila, hindi sila kumikilala sa mga turo ng Diyos, di ba? Kabaligtaran naman ito sa mga taong matuwid, di ba? Kabaligtaran sila. So sa mga taong matuwid na pagsapit ng pagbukas pa lang ng kanilang mata, pagsapit ng umaga, nagwawagi na sila. Dahil puro kabutihan ng kanilang ginagawa hanggang sa pagpikit ng kanilang mata. Kaya kumpara sa mga kaaway nila guys, nung time na yun, ang mga kaaway nila yung kanilang mga bangkay ay nabubulok na. Diba? Dahil sa wala silang pakialam kung ano yung totoo, wala silang pakialam, at wala silang takot kahit anong gawin nila sa kanilang kapwa tao. So hindi kagaya ng mga mabubuting tao, di ba? Na anak ng Diyos, alam nila na ililigtas sila ng Diyos pagdating ng araw, lalo na pagdating ng pag-ukom. Kaya nga guys, di ba, malapit na ang Pasko ngayon. Di ba? Dati ang mundo nasa kadiliman. Pero nung ipinanganak na ang ating Panginoong Yesus, nagkaroon ng liwanag. Kaya sabi ng ating Panginoong Yesus, di ba? Ako ang liwanag, ako ang daan, di ba? Papunta sa langit. So, nagliwanag ang buong mundo sa kabutihan, lalo na sa kaligtasan ng tao. Nung naisilang na ang ating Panginoong Yesus na sinicelebrate natin at tinihintay natin ngayon, lalo na dito sa Pilipinas guys, di ba? September pa lang, amoy Pasko na. So napakagandang yung mga tao masaya, mababait guys, di ba? Kaya nga yung isang kanta, di ba, sabi ng kanta, sana'y araw-araw ang Pasko para lahat mabait ang tao. Kaya nga, ayon sa Salmo, chapter 40, verse 20, ang taong mayaman na hindi nakakaunawa ng katotohanan ay mamamatay katulad ng mga hayop. And guys, napakasimple pero napakagandang mensahe, di ba? Yung mga mayayaman daw na hindi nakakaunawa
ng katotohanan ay para lang silang mga hayop, di ba, na mamamatay din. Di ba? So, ibig sabihin nito guys, hindi porket mayaman ka, katulad ka nila. Kasi marami namang mayayaman, di ba, na mababait din. Sinishare lang din ang kayamanan. Yung mga ibang mayayaman din, kahit dito sa ating bansa, may mga charity, may mga foundation, mga tinutulungan. So, ang tinutukoy dito yung mga mayayaman na hindi nakakaunawa o hindi kumikilala sa Diyos, di ba? Kaya nga ang tinutukoy dito na pinakakayamanan natin lahat ay yung kayamanan buhay na walang hanggan. Dahil kahit anong yaman mo guys, kahit anong yaman mo, hindi ka may sasalba niya. Hindi mo may bibili ng kayamanan mo ang kaligtasan mo. Di ba? Kahit ikaw pa may-ari ng ospital, hindi mo kaya dugtungan ang buhay mo kung hindi gugustuhin ng Diyos. At pag namatay ka, ano man ang property mo, yung mga napundar mo dito sa lupa na yung pinagkait, ay iiwan mo lang din yan. Ang lahat ng tao, ang bagsak ay sementeryo. Mamamatay lang din tayong lahat. So, yan po ang ating pagsikapan na sana ay makamit natin o maging mabuti tayong tao, lalo na pagkilala sa Diyos para makamit natin ang buhay na walang hanggan. So tayo magdasal. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Lalong-lalo na po sa paalalang ito na anumang yaman, tanyag, kasikatan dito sa mundo ay walang kwenta, Lord, kung wala po kami sa piling mo o kung hindi ka namin kinikilala. Tulungan niyo po kami, Lord, na paalala na laging alamin ang katotohanan na nanggaling sa iyo. At sa kapatid namin, Lord, na nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, may stage 4 cancer na, problema sa pamilya at sa pera. Sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, lalo-lalo na kung mananampalataya ka sa ating Panginoon Yesus, tak yun, matutupad ang iyong kahilingan sa takdang panahon. So Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin, nanonood sa aking vlog muli. Stage 4 cancer na, may taning na sa buhay. At kung ano pa mang uring bumabalot na masakit sa kanyang katawan, Lord, ipuhin niyo po, Lord, ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, Lord, yakapin niyo po, Lord, ng kapatid namin. Tanggalin niyo po ang kanyang mga karamdaman para sa kanyang pamilya. Ganun din po sa mga pamilyang nagkawatak-watak at nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakautuan. Pagbigkis-bigkisin niyo po muli, Lord, ibalik ang dati magandang relasyon nila. At ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. At lalong-lalo na po, Lord, yung mga kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimo pambili ng bigas, ng ulam, ng pambawon sa mga bata, pamasahe, pambili ng gamot, pambayad sa ilaw, kuryente, tubig, pambayad sa upa, at kung ano pa man, Lord, na aming pangangailangan. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa amin. Sunat na ito yung niling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, Espiritu Santo. Thank you very much po.